Magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamidigs Vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong pagbaba sa pwesto bilang House Speaker ni Representative Martin Romualdez. At pinalitan naman siya ng representative ng Isabela na si Faustino Bojidi. Ayan ang nangyari kanina na pagbaba sa pwesto ni Martin Romualdez. At ito po, pakinggan natin ang kanyang pahayag guys bago siya bumaba. With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives, so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go. Yan guys ang pahayag ni Representative or House Speaker Martin Romualdez na sa kanyang pamamaalam sa kanyang pagbaba na sa pwesto bilang House Speaker ng Kamara. Minabuti na lang yan na bumaba siya sa pwesto kasi itong darating na rally sa September 21, 2025, itong darating na linggo, tsaka kung hindi siya bababa, puputaktehan siya sigurado dun sa rally at sigurado siya ang pananawagan na bumaba. Kaya mas minabuti na lang na inunahan na niya sa pagbaba sa pwesto. At saka madadamay pa si Presidente BBM dahil baka sabihin ng mga aralista o yung mga tao na binibibi niya o pinoprotektahan niya si Martin Romualdez. Kasi medyo nadadamay sila sa ganitong dito sa flood control project. Sila ang pinag-iinitan sa nangyaring mga anomalya or mga corruption dito sa flood control project. Kaya mas may nabuti na lang yun na bumaba siya para matahimik lahat. Hindi na siya habulin dun sa mga or pananagutan pa rin niya yung kasi posibleng siya din ay masali dun sa pagtatanong or imbestiga dun sa mga nangyaring mga corruption sa flood control project. Ayan. Kasi kung hindi siya bababa, madadamay pa si Pangulo na baka sabihin pang binibibi siya. Kaya, ayun, mas magandang bumabay na lang siya. Goodbye na. Kasi ito naman ang magiging kapalit niya bilang House Speaker ng Kamara or ng Kongreso. Yan, itong pumalit naman nito, itong si Representative Faustino Bojidi. Yan, bago ng House Speaker natin. Ito yung taga-Isabela to. Taga-Norte din to. Yan ang panunumpan niya dito sa kanina nangyari para sa kanyang bagong House Speaker. Ito panoorin natin si bagong House Speaker Faustino Bojidi. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mamabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang Speaker. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Panibagong tatahakin na sa pagiging House Speaker ng Kongreso. Ayan. Abangan natin ito kung anong mangyayari sa susunod na mga araw guys. At sigurado ito sa linggo ang rally sa Luneta, sa EDSA o iba't ibang probinsya. Yan. Kaya malamang andun tayo guys sa rally kung saan tayo mapunta sa EDSA o sa Luneta. Magkukover tayo dito doon guys sa linggo. Sana maging maganda ang panahon at ang ating makapunta tayo doon at makapag-cover tayo ng malaking pagtitipon. Ayan, para sa ano yan, kung tawagin ay Trillion Peso Rally. Ayan, para ito ang ano nito dito sa nangyaring mga corruption sa ating bansa. Ayan, mas malabuti na para malinis ng lahat at
magbagong takbo ng ating bansa. Mawala na yung mga kurakot sa ating mga ahensya. Yan kasi ang mga nangyayari dyan eh. Kung ano ng mga ahensya ang may nasasangkot sa mga korupsyon. Kaya mas maganda ito na booking ni PBBM. Sa mga nakarang mga administrasyon, bakit hindi ito nangyari na hindi ito nalinis or binuksan kung anong mga ahensya ang may mga korupsyon? Ito dito sa DPWH kasi mahalata mo guys, nahalata ni PBBM na bakit baha ng baha. Walang mas lalong lumalalim ang mga baha sa Kamaynilaan. Kaya tinunto ni PBBM kung anong dahilan. Dito nga na booking, binuksan kung anong mga proyekto. Parang sabay-sabay, puro pangit ang mga project sa ating bansa, madali masira. Ang papangit ang mga gawa nila. Ano ba yan? Kayong mga gumagawa, ayusin nyo naman. Yung pinakamatibay ang gawin nyo. Yung kahit anong bayo dyan ng lindol, bagyo, baha, hindi siya masisira. Kaya yan. Depende lang sa mga gumagawa na basta maging tapat lang kayo sa inyong mga tungkol, magiging magandang mga proyekto sa ating bansa. Yun lang ang ating masasabi dyan. Pero dito, babay na si House Speaker Martin Romualdez kasi tama yun na umalis na siya kasi baka si PBBM pang pagbuntungan nitong rally, baka sabihin pa kung ano-ano kung hindi magre-resign itong si Martin Romualdez. Ngayon hindi siya House Speaker. Bago na si Representative Faustino Budjili na ang bagong Speaker ng Kamara or ng Kongreso. Ayan. Bago ng takbo na naman. Sana maging maganda na ang mangyayari sa ating tsaka dyan sa pag-iimbestiga na yan. Kailangan seryosohin at mapanagot itong mga sangkot dyan sa mga korupsyon na yan, yung mga district engineer, yung mga hindi gumagawa ng mabuti o nagkakamkam ng salapin ng bayan. Ayan, panagutin yan. Kung pwede, makulong nga para matakot ng ibang mga gagawa ng hindi maganda. Yan. Ang lalaki ng pera guys na nasasayang lang at saka gumagawa naman ng project pero hindi magandang gawa, madali masira, o di sayang ang pera. Mas maganda, kung gagawa kayo, yung matitibay naman, para panghabang buhay na makakatulong sa ating bayan. Di ba? Sino ba namang hindi matutuwa kung magandang yung gagawin? Magiging ligtas ang kapaligiran o ang bayan natin sa mga baha, sa mga bagyo. Di ba? Yan ang maganda sana. Huwag natin isipin yung salapin na yan, kasi yung salapin na yan, yan ang nakalason sa utak ng tao. Yan, makakain tayo, mas masaya. Masaya ang buong bansa. Yun na yun. Huwag kayong mag-ipon ng mga sasakyan, mga pera. O tingnan nyo, sa kakaipon nyo ng mga sasakyan, mga pera. O asan na kayo ngayon? Diba? Sabi nga, nasa huling pagsisisi. O masarap nga yung una-una nyo. Nagkapakasarap kayo sa buhay. Pero medyo hindi maganda ang nangyari dahil kayo ngayon ang naiipit sa investigasyon dito sa nangyaring mga pagbaha or mga hindi magandang mga proyekto ng mga or sa corruption. Kayo ngayon ang mga nadadamay kayong natuturo kasi kayong mga gumawa, mga construction nyo ang gumawa, mga contractor nyo ang gumawa, diba? Kami ang nadadamay, yung nasasagasaan dito sa mga nangyayari mga pagbaha. Diba? Ito kasi yan ang dapat na mangyari. Maparusahan ang mga may kasalanan. At saka yung wala naman, di ligtas siya. Hindi siya kasali dyan sa mga nangyaring mga kurakot. Mabuti na lang, may dumating na Pangulo na ito ang nagbukas dito sa mga ahensya na ito na grabe ang kurakot. Tingnan mo, bakit yung nakarang mga administrasyon, bakit hindi yung ginawa? Alam naman doon, baha ng baha din doon. Yung nakarang mga administrasyon, di ba? Matagal na itong bumabahay. Hindi nila tinuntun kung sino ang
Hindi nila tinuntun noon kung sino may makasalanan dito sa mga proyekto na ito na mga maling gawa. Pinabayaan lang hanggang ngayon, pagdating ni BBM, siya na ngayon ang naglilinis ng lahat ng mga mali nung nakaraan. Di ba? Tapos yung iba sisigaw-sigaw. Si BBM daw may kung asan. Di ba? Eh, yung mga didi, sigaw na siya, BBM na, BBM, resign. Naka. Asan dun yung ginawa niya? Hindi naman siya nagnakaw. Wala kayong maibabato kay BBM o sa pamilya niya, o di ba? Anong maibabato niya? Wala. Kaya, mas maganda yan na siyang naglilinis dito sa ating pamahalaan. O di ka, Pangulo pa yan ang nangunguna sa paglilinis dito sa mga korapta. Kaya susaluduhan natin ating Pangulo dahil sa kanyang ginawa. Diba? Pag magandang ginagawa, papalakpakan natin. Eh, yung mga durugo na gumagawa ng hindi maganda, ito ang sa inyo. Diba? Ayun lang yun. Paggawa ng mga mabuti, palakpakan. Pag gumawa ng hindi maganda, ito yung sa iyo. Yan. Kaya guys, itong paglilinis ng gobyerno, sana walain na lahat ng mga ahensya, walain na yung mga kurakot kung saan ang ahensya na may katiwalian, linisin na, lahatin na yung pag-imbestiga na yan para isahan na, para sa susunod na naman ng mga taon, yan na, pataas na ng ating magiging maganda ng pamumuhay ng ating bansa. O yan, di ba? Sinong may ayaw na ang mga tangbansa natin? Meron din mga ayaw ang mga tangbansa natin, yung hinahatak pa ba? Pero tayong mga sumusuporta sa ating gobyerno, gusto natin na umangat at masinsong ating bansa. Wala tayo, sino namang may ayaw. Sila kung ayaw nila, bala sila, buhay nila. Dito guys, kaya magkita-kita tayo doon. Sana makapunta tayo doon sa rally, sa trillion piso rally, para hindi pa ako naka-experience ng mga ganyan guys, yung mga rally malalaki na pagtitipon. Sana makarating tayo doon at may pakita natin, makapag-cover tayo doon, makagawa tayo ng video doon sa mga rally at maiparating natin sa ating mga kaubayan ang mga hinaing. Hanggang dito na lang guys. Saludo tayo sa mga gumagawa ng mabuti.